Hello mga kaputingting. What's up mga kaputingting? May ipapakita ko sa inyo itong welding machine na to. Dinala dito, malakas yung vibrate. Titignan natin kung ano yung diferensya. Pero bago nyan, intro muna tayo. Ito pala yung diferensya mga kabutingting, oh. Itong LEC, naputol yung mga unbalance na siya kaya malakas yung vibrate. Ito. So ito yung papalitan natin, titignan natin. Ito pala yung naging problema mga kabutingting. Bali, yung tatlong wings kaya pala unbalance. Pang gagawin natin, papalitan natin ito. Siguro ano na lang, remedyo na lang natin ito kasi wala namang nabibiling LEC na ganito. Saka itong mga ganitong welding kasi, itong fan nakarekta siya dito sa may 220. Kaya minsan pagka nakaka-confuse, pagka alam nila naka-on na yung welding kasi umiikot ito. Pero hindi pa pala. Kaya ang gagawin natin, isasabay na natin ito dito sa may switch para pagka in-off mo siya at hindi na rin malilito yung tao kung naka-on na yung welding o hindi. Ito yung ipapalit natin doon sa LEC ng welding machine na gagawin natin. Malaki siya pero ang gagawin natin, tatabasan natin siya, ikakat natin gamit ang ating mahiwagang cut off. So ito na mga kabutingting yung ginawa natin na LEC. So ipapalit na natin. At yan yung video natin ngayon mga kabutingting tungkol dito sa welding machine. Total usapang welding machine naman na tayo, may dadagdag lang ako tungkol sa position ng mga iba't ibang position ng tamang paglagay ng welding rod ito. Pero bago nyan, nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta dito sa Jamiag TV, sa lahat ng mga nag-subscribe, kaibigan sa YouTube, maraming salamat. At dahil nandito ko ngayon sa labas, ayan, gusto kong sumigaw dito sa labas ng shout out. Ayan, shout out sa aking pamangkin na si Jess Vincel Ancheta ng Magsaysay na Gilian Isabela. Mabilis pa sa alas 4 kong mag-share ng aking videos. At shout out din siyempre sa aking dalawang anak. Ayan, si Julius Berhil at saka si Jasper Sian. Shout out po sa inyo. So ito na mga kabutingting, ay
babahagi ko yung tamang paglagay ng welding rod dito sa ating electrode holder. Kung ang position niyan ay nakaganyan, ito ay ginagamit sa vertical. At kung nakaganyan naman, ito ay ginagamit pag horizontal yung welding. At pag nakaganyan yung welding rod natin, ito ay ginagamit para sa overhead, sa pipings, sa mga tubo na malalaki. Ayan. At pag nakaganito, ito ay ginagamit para sa gipitan. Okay. Pero kung talagang gipit na talaga, hanapin mo na, hanap mo na yung welding niya. O, diba? Ayan lamang mga kaputingting yung may babahagi ko sa inyo ngayon. At sana yung nagustuhan. Kung inyo nagustuhan, pwede kayong mag-like, mag-share. Kung may comment kayo, suggestion, mag-comment lamang kayo dito dyan sa baba. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa Jamyag TV, mag-subscribe ka na. At huwag mo din kakalimutang i-hit o butingtingin yung bell button upang ma-notify ka kung may mga bago akong upload videos. So yan lamang mga kaputingting. Maraming salamat. Kita-kits tayo muli sa aking mga susunod pang mga videos. Paalam! Babu!